More night po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon, eto naman ho mga fake news vloggers nakakasuhan. Okay? Eto hong si Barbers ng Quadcom. Ayan, sabi rito sa balita, Surigao Representative, Surigao del Norte Rep Ace Barbers, sabi, hiningi raw po, no, ang tulong ng NBI na sampahan ng kaso, no, imbestigahan at sampahan ng kaso etong mga tong ilang mga DDS vloggers na minamalay yung house, yung Quadcom, at hindi lang 'yun, pati yung ginawa ron sa kanyang kapatid. Putragis sila. Eto, no, naalala ko dati merong comment ng comment sa akin sa FB. I don't know kung nagko-comment pa rin. Ang gusto niya mangyari, talakayin ko ito. I don't even know this. 'Di ba? Hindi ko pwedeng talakayin ng isang bagay na wala man lang corroborative statement. Walang lumabas na balita sa mainstream, walang article na mabi-verify mo kung totoo ito. Oo. Kasi ang magiging basehan mo lang ay yung pag-link ng mga DDS dito ho, sa kanyang kapatid, 'di ba? Pero nagsalita nga PIDEA diyan eh. Oh. Sabi ng isa, alam na Ace Barbers, nahulihan daw ng napakaraming S ang mga tauhan ninyo ng kapatid mong si Governor Lyndon Barbers sa isang buy-bust operation ng PIDEA sa isang hotel sa Surigao City. Kaya ba nawala kang bigla sa Quadcom hearing noong November 13? May phone call ka bang napaka-importante? Di ba? Pero sinimulan niya rito ng daw. Nahulihan daw. Oh, eto. Natalakay ko na to minsan eh. Di ba? Ayan, pansinin niyo tong kisame. Plus yung picture ng kanyang kapatid. Magkaiba ho yung kisame. Ang binabasihan lang nila rito malamang is ito pong dingding, yung kulay. Tsaka yung sa kisame mismo. Yun yung isang picture. Di ba? So, dyan daw sa isang unit, dyan daw ginagawa ang session. Yun ang sinasabi nila. Malayong malayo. Di ba? Kulay lang ang dinahilan nila para mailink etong si Lyndon Barbers. Ito naman ngayon yung sinabi ng PIDEA. Di ba? Kaya alam niyo ako, sa totoo lang, pabor ako ron sa desisyon na to ni Barbers. At hindi lang 'yon, sana naman po pati ang PCO, 'di ba? Kumilos naman din kayo, ang DOJ. Kasuhan niyo rin yung mga fake news vloggers. Sa post nga nila Itera, sabi niya rito the lower house Quad Committee welcomes even the harshest criticisms in doing its job. It does not and cannot tolerate vloggers who bend the truth, concoct lies, and post them in YouTube, TikTok, and other SOCMED platforms aimed to malign and discredit Quad panel co-chairs and members. Diba? Now, sabi niya, for these reasons, that a lawmaker from Mindanao requested NBI, ito nga si Barbers, yan, to identify, investigate. Alam nyo, kung di ako nagkakamali, meron na hong mga na-identify dyan na mga vloggers na unang nag-content at inilink yung kanyang kapatid. Tapos yung mga atake nila diyan po sa mga miyembro ng House Quadcom. Now, sabi diyan, investigate and file charges against reportedly illegal drugs and Pogo funded vloggers for spreading lies, malicious and libelous vlogs they post in social media. Okay, now, sabi rito, Barbers also submitted to the NBI evidences of several malicious vlogs sourced from various SOCMED platforms, including a derogatory vlog which originated from his province and picked up by Manila-based mercenary vloggers, linking him and his brother. Diba? Nalala ko, di ba, nung nai-content ko to, nabanggit ko sa inyo kung sino yung, di ba, sino yung pero yung pinagmulan nito. Kalaban nila sa politika kasi ang pinagmulan nito. Ngayon, nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko maalala. Pero nakaraan nabanggit ko to eh.
Okay? Pero ako masaya ako diyan na ano, diyan sa desisyon na 'yan nakasuhan sila. Sabi niya, Very obvious na well organized at bayaran." Totoo naman, eh, 'di ba? Ito na ang mga vloggers na ito na gustong sirain ang pangalan ng kapatid ko at mga Quadcom members. Sabi nila, ito yung mga bayarang grupo ng tagapagkalat ng kasinungalingan. Siguro nasasakta na ang kanilang mga employers na pogo operators at drug lords. Dahil patuloy na dahil sa patuloy na Quadcom investigations. Correct, nakakasagasa kasi sila eh. Pero, eto ho yung mga kasong kakaharapin nila. Okay? So, pag nilabas na yung information ng mga kakasuhan, nako, ang sarap ng i-post yun. Diba? But for me, sige lang, tama lang yan na magsampa kayo ng reklamo sapagkat hindi po dapat maging bahagi, dapat wala hong lugar sa isang demokrasya o demokratikong bansa ang mga ganyang klaseng clickbait, sa mga ganyang klaseng mga kasinungalingan nila. Na ang layunin ay hindi po magbigay ng impormasyon sa taong bayan, bagkus manira, bagkus kumuha ng simpatya or ng public sympathy para sa sarili nilang interest. Rather than sagutin ng maayos, walang mga cheche-boreche, walang kung ano-anong mga kabalbalan, 'di ba? Na paggagawin, walang drama, harapin yung mga akusasyon laban sa kanila. At kung nagkamali, tanggapin ang pagkakamali. 'Di ba? Ganun lang kasimple kung mahal nila ang bayan natin eh. Hindi yung maraming ngaw-ngaw. Alright, so iwan natin yan. Ito naman pag-usapan natin.